Hi sa lahat. Kasama mo System Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aaralan natin ang bawat indicator ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Inaanyayahan ka naming pag-aralan ng mas mabuti ang bawat indicator ng korporasyon. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Criteo ticker CCC. Ang pagsusuri ay batay sa impormasyon noong Abril 15, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Criteo nabibilang sa subkategory. Advertising, 50 organisasyon ang lumahok sa pagtatasa na napakarepresenta. Tingnan ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video. Kabuuan para sa kumpanya, 8 sa 10 puntos. Average na resulta para sa subkategory, 1.8 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng buong stock market sa kabuuan, makikita mo na ang average na resulta para sa kabuuan ng market ay 1.9 puntos. Laban sa 8-point rating para sa kumpanya Criteo paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Criteo at mga subkategory na kumpanya. Nakita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga share ng kumpanya Criteo nagpakita ng dynamics ng minus 20%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 23.5%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Criteo nagkakahalaga ng $1.52 bilyon. Na may subcategory capitalization na $70 bilyon. Criteo ay may bahaging 1.678% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance sheet ng kumpanya ay tinatayang nasa $1.05 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay $26 bilyon. Criteo account para sa isang bahagi ng 4.018%. Paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Criteo sa subcategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 1.678%. Ang book value ay 4.018%. Na 139% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay $0.105 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagkapital ng balance sheet ay umaabot sa 0% ng kapital. Resulta sa mga utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng stock market value ng kumpanya sa tubo nito ay 13.7. Ang average sa subkategory ay 30.6 at ito ay 55% na mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $111 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $176 milyon. Na 58.4% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang halaga ng kumpanya sa balanse ng kita ay 0.8. Ang average sa subkategory ay 1.2 na 33% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $1,130 milyon. Ang pasulong na kita para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging $3,060 milyon. At ito ay 50% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali.
Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang margin ng benta ay 5.8%, na may average para sa subkategory na 3.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 2%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.824%, na 104% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa kasalukuyang market value ng kumpanya Criteo malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $432,000 at sa subkategory ay mayroong $212,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 103.8%. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay $31,700. Ang average sa subkategory ay $6,900. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay 357%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay $550,000. Ayon sa subkategory $184,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 179%. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 5.8%, na may average para sa subkategory na 6.6%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 31% para sa kumpanya Criteo Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 42%. Technically, mas mataas ang halaga ng subkategory securities kaysa sa kumpanya Criteo Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $27.72. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $55.74. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ng pinagkasunduan na pagtataya ay humigit kumulang 100%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko ngayong season gamit ang isang reference na sistema ng pagsusuri Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa Criteo sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Bukas na buy order sa $27.73 bawat bahagi. Nabuksan ang deal dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 31.44. Ang stop loss ay nakatakda sa 24.42. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang transaksyon ay naayos ng nakapag-isa sa pagtatapos ng exchange session sa Mayo 15, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, DLA ay isang counterbalancing sell trade. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay mai-publish na o na-publish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa
Ang pangalawang order ay otomatikong isinara. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Ikaw ang pinakaastig na madla sa buong planeta.